Pagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na nakalagay sa Biblia. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa iyong salita. Buksan mo ang puso ng mga tao nang nanonood ng aking munting video na inilalagay ko po sa YouTube. Kaya sana po yung mga nanonood at nagko-comment kung ano man po ang kanilang sektang reliyon na kinabibilangan, sana po tingnan nilang maayos ang aking pagbabasa ng Biblia. At kung meron man silang comment, sana ilagay nila yung comment. At kung magko-comment sila, ay gagamit sila ng talata ng Biblia. Halimbawa, pag gusto nilang pasinungalingan ng salita ko, kailangan magsalita sila o mag-post sila na may kalakip na talata. Salamat po, Panginoon, sapagkat yung iba po, nagko-comment po pero wala naman po silang Bible verse, samantalang ako nagbabasa ako. Nawa buksan mo ang puso nila. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kaya po ako gumawa na namang isang video kasi po yung sa YouTube ko, December 30, 2023 na pinost ko, meron pong nag-comment, hindi ko na po siya babanggitin, wala po siyang picture, kaya hindi ko alam kung anong itsura niya. Basta user ang nakalagay po sa kanya, Kasi po ang sabi niya, sinabi sa banal na kasulatan ng ang Panginoong Hesus ay panganay sa lahat ng mga nilikha. Ayun, po. Tapos, ipapangaral nyo, ang tinutukoy niya po ako, hindi nilikha si Jesus. Itong tanong niya, saan nyo naman nabasa na si Jesus ay hindi nilikha ng Diyos? Yan. So, ang comment niya, maliwanag. Si Jesus daw, panganay sa lahat ng mga nilikha. At saka sabi pa niya, pinangangaral ko, si Jesus hindi nilikha ng Diyos. Yan. Una, sa aking unawa, sigurado, isang member ng Iglesia ni Cristo, itong user na ito na nag-comment, siya ay tagasunod ni Yumao Felix Manalo na siyang nagtatag ng Iglesia ni Cristo dito sa Manila. At ang kanilang mga kasulatan, kung sino ang nagtatag ay siyang nagmamayari. Kaya yung itinatag ni Yumao Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo sa Punta Manila, siya ang nagmamayari kasi siyang magparehistro. Nasa kanilang mga pasugo yan at saka sa kanilang rehistro. Na kung babasahin, sabi niya, kung sino yung nagpatala ay siyang nagmamayari. So, ang Iglesia ni Cristo pala, ang nagmamayari ay Yumao Felix Manalo. Ang founder, tao. Tao. Kasi tao naman yung Yumao Felix Manalo. Kaya yun nag-comment dito, palagay ko isa sa kanyang mga alipores na nakalagay user. Hindi ko na po yun kasi wala naman siyang picture. Kasi sila po,
isa sila sa maraming reliyon, sakta ng reliyon, na hindi naniniwala na si Jesus ay hindi nilikha. Kaya ang stand ng INC, kahit i-search nyo po, iglesianikristo.net, ang stand nila, kahit sa television, na sinasabi nila, hindi Diyos si Jesus, kundi tao. Kaya ang kanilang doktrina, si Jesus ay nilalang. Ngayon, yung nag-comment na ito sa aking ginawang video na ipinost ko sa YouTube, December 30, 2023. Ulitin ko, sinabi niya, sinabi sa banal na kasulatan na ang Panginoong Yesus ay panganay sa lahat ng mga nilikha. Ang problema, wala pong Bible verse ang nakalagay. Ito pang kasunod na sinabi niya. Tapos, ipapangaral nyo, hindi nilikha si Jesus. Wala rin Bible verse. Kumbaga nagkuro-kuro lang siya. Ano po? Kaya ang tanong niya, saan nyo naman mabasa na si Jesus hindi nilikha ng Diyos? Yan. Humingi siyang pruweba. Ako tinutukoy niya kasi ako po yung nag-post ng video. Siguro napanood niya yung kabuuan, ano? Naghahanap siya ng ebidensya sa akin. Sabi niya, saan nyo naman nabasa na si Jesus hindi nilikha ng Diyos? Yon. Kasi ang stand ko, talagang hindi nilikha si Jesus. Babasa tayo ng Biblia. Ang hawak ko pong Biblia, King James Version. King James Version. Ano po, Diglot, English, Tagalog. Tignan po natin ang creation sa Genesis. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 26. Ano po? At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buhong lupa, at sa bawat tumuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Yan. Meron po kasing salita rito. Sabi, at nilikha ng Diyos, ito po, 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Lalangin natin. Ibig sabihin, meron siyang kasama. Natin. Ang Diyos ang nagsasalita. Ang sabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, ayun, salita ng Diyos. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Meron siyang kasama, natin. Hindi siya nag-iisa. Ano po? Tignan natin yung kasama niya, yung natin. Sa Biblia, kung sino yon. Dito po sa New Testament. Kasi yung mga alipores ni Yumang Felix Manalo,
maging sa kanilang programa, talagang dinidiin nila. Hindi Diyos si Jesus, kundi tao. Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundo. Yan, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao. Lumalabas, kasama si Jesus sa nilalang. Kasi sa kanila, tao si Jesus. Yan. Pero ako, stand ko, hindi tao si Jesus. Kaya hindi siya nilalang. Ano po? Kung meron naman kayo mababasa sa 1:8:40 na sinabi ni Jesus, ako'y tao. Nung sinabi ni Jesus Christ na ako'y tao, nagsasaysay sa inyo ng katotohanan, nakasulat po sa 1:8:40. Yun ang kanilang kinakapitan. Kaya si Jesus sa kanila, tao. Kasi sinabi ni Jesus, ako'y tao. Wala namang mali sa talatang yun. Talagang tao si Jesus nung time na yun. Nakikita siyang gagaya ng tao. Ang tanong ito, bago siya magkatawang tao, ano siya? Sino siya? Yan dapat ang matutunan natin. Nung nangaral si Jesus, nung panahon na isinugo ng Diyos dito sa mundo si Jesus, upang iligtas ang tao. Ang ginawa ng Diyos, nilagyan niya ng laman si Jesus. Yung laman, yung Jesus ang pangalan. Kasi wala pong laman si Jesus. Ito po. Hebreo 2:14. Wala tayong magagawa. Magbuhat ng itayo ni Felix Manalo, ni Yumao Felix Manalo, yun ang kanyang stand. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang stand ng kanyang mga ministro at yung stand ng kanilang mga naloloko. Na si Jesus ay tao, hindi Diyos. Kaya sa kanila, nilalang si Jesus. Wala kang mababasa na sinabi ng Diyos na ang kanyang anak na si Jesus ay kanyang nilikha o nilalang. Kasi naghahanap ito ng kasagutan yung user. Sabi niya, saan nyo naman mabasa na si Jesus ay hindi nilikha ng Diyos? Oh, wala nga mabasa eh. Ako pang iniingan niya ngayong paliwanag. Dapat sana, dahil lang stand ko, yung post ko noong December 30, si Jesus hindi nilalang. Dapat maglatag siyang talata sa Biblia na sinabi ng Diyos, nilalang ko si Jesus o ang aking anak. Yun. Ako ngayon ang iniingan niya ng talata, anong ibibigay ko? Di wala. Hindi ba Mesaya ditong nagtatarong na ito? May tililing, tiling. Yan. Ang stand ko, hindi nilikha o nilalang si Jesus. Siya, ang stand niya, nilalang o nilikha si Jesus. Ngayon, naghahanap siya ng talata. Ang tanong ito, saan nyo naman nabasa na si Jesus ay hindi nilikha? Yung binasa ko pa lang, isa pa lang yun. Genesis 1:26, 1:27. Walang sinabi ang Diyos na nilalang ko ang aking anak dyan. Ang sabi niya, lalangin natin ang tao. Tao ang tinutukoy. Kung tutuloy mo pa yung pagbasa, lalabas doon, sinong tao ang binabanggit niya ron? Ayan. Dito sa Genesis 2:7, pupunta tayo rito. Para lang ano. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao. Yan. Gumamit tayo nito para sureball. Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at tininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Yon. Nilalang ang tao mula sa alabok ng lupa. Walang mababasa sa Biblia na si Jesus nilalang sa alabok ng lupa. Ang isang ebidensya dyan, nung mamatay si Jesus,
Hindi nabulok ang kanyang katawan. Ang tao pag namatay, mabubulok tayo sa lupa. Pero si Jesus Christ, hindi siya nabulok. Kung tutuusin nyo po, magganap po kayo ng puninarya, tanong nyo, yang isang taong namatay ngayon na, huwag mong embalsa mo. Within 3 days, matutunaw na po yan, mabubulok na. Ganon po kabilis ma-decompose ang katawan ng tao pag walang embalsal mo. Bakit ko po sinabi yan? Yung isang kaibigan ko po, namatay yung father niya. Napakiusapan po ako na mag-service. Nakaburol po siya sa St. Peter. Di ko nasasabi sa St. Peter. Sa madalit salita, pumunta po ako ron. Nag-service ako. Yung kanyang kabahong nakasara. Hindi kagaya ng yung mga taong nakaburol, bukas. Yung iba po, yung mayayaman, buhong takip ng kabahong bukas salamin. Kaya nakikita mong buo yung patay. Pero kung hindi ka mayaman, ang bukas lang yung sa parting harapan mo. Yun nakikita lang yung mukha mo. Sabi ko doon sa kaibigan ko, Brad, kako, bakit ganon? Ba't nakasara yung kabahong? Pwede ko ba masilip yung father mo? Sabi niya, hindi niya ipinahimbalsa mo. Kaya ngayon, di mo siya makilala. Isipin niyo po yon. 2 araw pa lang yun nung nagpunta ako. Ay ikatlo pala. Isipin niyo po yon. Pero si Jesus po, 3 araw. Pero, nung pumasok po si Magdalena, nakita niya wala yung bangkay ni Jesus. Kaya sabi niya, nasaan ang Panginoon ko? Saan niyo dinala? Hindi nabulok ang katawan ni Jesus. Pero tayo, 3 araw lang. Pag wala kang embalsa mo, wala na, hindi ka na. Mabilis po ma-decompose ang katawan ng tao. Yan po ba yung tao? Si Jesus? Pinakita ko lang sa inyo ang buhay ng tao Pag hindi siya na-embalsa mo, 3 days lang, mangangamoy na. Hindi ko po nakita yung tatay. So, ganun po Si Jesus, nakita ni Maria Magdalena. Hindi nabulok. Kaya si Jesus po, hindi tao na gaya natin, na nilikha o nilalang ng Diyos. Nakita nyo po? Ang tinutukoy niya po sa Genesis 2, walang iba, kundi ang unang tao. Si Adan. Ano po? 2:7. Ulitin natin. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Kaya nabubulok po tayo. Lalo na yung mga natatabunan ng lupa, landslide. 1 linggo lang. 1 linggo lang. Pag nahuhukay sa lupa, skeleton na po. Diretso na sa lupa. Yung katawan niya galing sa lupa. Kaya antimano, sasama na sa lupa yan.
Kaya pag nahukay nila yan ng 1 linggo lang, buto na po ang nauukay nila. Ano ba? Kaya ang instant ko, ang Panginoong Yesus hindi po nilalang o nilikha ng Diyos. Ang tao po ang nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng alabok ng lupa. Ngayon, si Jesus walang laman at dugo na gaya natin. Tingnan po natin dito. Sinabi ko kanina, Hebreo 2:14. Hinahanap lang natin, tsaga-tsaga lang. Marami po kayong matututunan. Praise the Lord. Itong mga ISC na itinayo ni Yumang Felix, Antikristo ito. Alagad ni Satanas. Ayon sa Biblia. Kasi yung nasa Biblia, yung mga kababayan ni Jesus, sasabi nila kay Jesus ay ikaw taho. Sabi ni Pilato, eto ang taho. Yung mga Hudyo, ikaw ay taho. Nagkukunwari kang Diyos. Yung mga Hudyo na yun, sinabihan ni Jesus, mga anak kayo ng Diablo. Anong tawag ni Jesus doon? Anak ng Diablo. Anong paniwala nila? Hindi Diyos si Jesus, kundi tao. Anong paniwala ni Yumao Felix Manalo? Hindi Diyos si Jesus, kundi tao. Di pareho silang magbarkada. Di pareho silang alagad. Ay pareho silang anak ni Satanas. Ano po? Biblia lang Biblia. Tignan nga natin kung may laman at dugo ang Jesus. Ito, Hebreo. Tsaga-tsaga lang po. Sabi nga, tsaga lang, may nilagarin. Ito. Hebreo 2:14. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay kanyang malipol yahong may paghahari sa kamatayan na sa makatwid ay ang Diablo. Yung mga hanak na tinutukoy, sabi po ng Hebreo, mga hanak, ibig sabihin maraming hanak. Sino yon? Yung mga mananampalataya kay Jesus, 1:1-12. Nang sila'y sumampalataya kay Jesus, anong sinasabi ng Biblia? 12 o 1:12. Ito. Datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsisampalataya ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Yon. Yung tinutukoy sa Hebreo 2:14, mga anak, yung pong mga nagsisampalataya sa Panginoong Yesukristo. Na ano? May laman at dugo. Gayon din si Jesus ay nakibahagi. Wala siyang bahagi ng laman at dugo. Si Jesus. Kaya nung inutusan ng kanyang ama dito sa ibabaw ng mundo upang iligtas tayong mga taong makasalanan, anong ginawa? Nilagyan po siya ng katawan ng Diyos. Ibig sabihin, wala siyang katawang kagaya natin. Kaya, pag magbasa ka lang Biblia, sa totoo lang, marami kang matututunan. Kanya lang, yung mga
Halipores ni yung mga Felix Manalo, pinagbabawalan silang magbasa ng Biblia. Ang gusto nila, nauuto-uto sila. Ito naman mga na-recruit nila, ay gustong-gusto nila nang magpauto. Mga uto-uto kasi, mang-uuto. Tingnan nga natin. Ano pa sinasabi sa Biblia? Ito po, ano? Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi niya, ay natandog, hindi mo ibig, ngunit isang katawan, ang sa akin ay inaanda mo. Yun. Sabi ni Jesus, ay natandog, hindi mo gusto. Sabi niya sa kanyang Ama, sa Diyos, isang katawan ang inianda mo sa akin. Kasi po noon, ang ginagawa ng mga tao, naghahandog sila ng mga hayop. Naging problema po, ang hinandog nilang hayop, yung may mga problema, pilay, may depresya, mga bansot. Hindi po yung first class na, limbawa, panganay. Yan, maganda yun. Nagsawa ang tao noon, ang hinandog nila may depresya. Kaya hindi na nagustuhan ng Diyos. So anong ipinalit? Yung katawan ni Jesus inihandog po sa katubusan ng kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, pagpasok dito sa mundo natin, kasi po hindi siya taga-mundo. Basahin nga natin. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, meron siyang pinasukan. Ano yon? Sanlibutan. Ibig sabihin, ang pumasok sa sanlibutan, may pinanggalingan. May pinanggalingan si Jesus. Saan? Natural sa langit. Magama sila, magkasama sila sa langit Kaya hindi siya tao. Isinugo siya ng Ama para tubusin ang kasalanan natin mga tao. Kaya ikaw na naghanap ng talata, wala akong maibibigay sa iyo kasi ang stand ko, hindi naman nilalang o nilika ang Panginoong Yesus. Siya ay bugtong na hanak. Yung mga hanak na sumampalataya kay Jesus, binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Yun ang nakibahagi sa laman at dugo. Magbasa ka kasi ng Biblia. Nagpapahuto ka sa ministro mo Akala mo naman yung ministro mo ang galing. Naggagaling-galingan lang yan. Ang dami ng bidyong naglipa na sa social media. Si Eranio Manalo ang magsasabi, walang matinong ministro. Wala akong nakita. Sabi niya. Napanood ko yun, nakasave sa akin yun. Yung kanyang mga ministro, walang matino. Baka hindi mo pa napapanood yung video ganon. Saliksikin mo. O gusto mo, ipapanood ko sa'yo. Mismong si Ginoong, Yumaong Felix Eranio Manalo, ang nagsasabi, walang matino. Ang angad lamang nila ay pera, bahon, tirahan na magandang buhay. Si Eranio Manalo, nagsalita niyan gusto mo ba marinig si Angel? Korupsyon sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nasa YouTube yan. Panoorin mo. Ibinulgar ni Angel Manalo yan. Parang bombang sumabog, kaya maraming ministro dyan sa inyo nagsilayasan. Itiniwalag ang kanilang mga sarili. Yung nanay ni Eduardo Manalo,
Ay bali ano na niya yan? Si Annie, yung nanay niya, tsaka yung kapatid niyang babae, tsaka si Angel, tiniwalag niya. Kasi nga, nagsasabi silang totoo. Nasa YouTube din yan. Kaya kung ako sinasabi ko sa inyong mga nagko-comment, mag-comment kayo. Gusto ko nga yun para malalaman ko yung mga komento nyo. Pero, lakipan nyo ng talata ng Biblia. Halimbawa, sinabi ko, si Jesus hindi nilalang o nilikha ng Diyos. Kung hindi ka naniniwala, di maglatag kang talata ng Biblia na sinabi ng Diyos, ang aking anak na si Jesus ay nilikha ko o nilalang ko. Di madali. Hindi yung nagko-comment ko, wala kang talata. Samantalang ako, nagbabasa ako ng talata. Paano nilikha si Taho? Sa pamamagitan ng alabok ng lupa. Ayun, nakalagay sa Genesis, Ngayon ang tanong, sino yung kasama niyang lumikha doon ng Diyos? Natin, lalangin natin. Sabi ng Diyos Sino yung kanatin? Ayan. Dito pa rin sa Hebreo, may nakalagay. Tandaan mo, ikaw na user. Commentarist ako, Mag-aral ka. O ito, pakinggan mo. Sino yung kanatin? Hindi anghel yun. Palibasa kasi ikaw, nagpauto ka. Yung natin, pumunta ngayon sa libro ng Job. Hinanap yung sulat ng may anghel doon. Yun ang ginamit nila, ang kasama anghel. Yung anghel, nilikha rin ng Diyos yan sa pamamagitan ni Jesus. Hindi ka naniniwala. Si Satanas, nilikha rin. Si Jesus, hindi. Basahin natin ang Biblia. Hebreo 1:10. At ikaw, Panginoon, ng pasimulay, inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Ayun. Ang sabi ng Diyos sa kay Jesus, ikaw, Panginoon. Tawag niya sa kanyang anak, Panginoon. Anong sabi? Ikaw, Panginoon, ng pasimula inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Nakita nyo? Itong si user ang nakalagay doon pero wala siyang picture hindi naman ako interesado in tignan yung picture niya Ako sa YouTube, andun itong mukhang ito, nandun. Meron pa akong babasahin dito. Opo. Okay, hinanap ko lang po. Ito, Kolosas 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ito yung ginagamit nila. Binasa ko Sabi ni Pablo, ito po yung kinokonclude nila. Ito, basahin ko ulit.
na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang tinutukoy si Jesus. Kung ano ang Diyos, ganon din ang anak. Basa muna tayo. Ako po patas ako eh. Dito po sa Hebreo 1:1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2. Ay siyang nagsalita sa atin sa uling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Yung kanyang anak. Co-creator. Si Jesus. Kaya yung Hebreo 2:10, yun ang tinutukoy ng Diyos si Jesus. O Panginoon, sabi niya. 3. Palibhasa isang sinag ng kanyang kalwalatian at ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita na kanyang kapangyarihan nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan ng Diyos. Ayon. Maliwanag po ano? Ano sabi sa verso? Nasa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Tayo po, nandun tayo. O balikan natin yung Kolosas. Yan. Para naman patas tayo. Siguro ito yung gusto niya sabihin kanina. Na, ano sabi niya? Sinabi sa banal na kasulatan ng Panginoong Yesus ay panganay sa lahat ng mga nilikha. Tapos ipapangaral nyo, hindi nilikha si Jesus. Yun. O, basahin natin para sa ikasisiyan ng lahat. Patas po, wala tayong pinapanigan. Babasahin natin. Pero sana sa susunod naman, maglatag kayong talata para maganda naman. Ito na, Yoser, Kolosas 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ayun. Yung binasa natin sa Hebreo chapter 1 verse 2. Ito po, kalarawan niya si Jesus. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Tuloy natin. Yun ang ano din eh. Sa kanila, pagbabasa sila ng Biblia dyan, pinuputol nila sa verse 15 lang. Kailangan ituloy mo. Meron tayong madidiscover. 16. Sapagkat sa kanya nilalangan lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa kanlupahan. Sa mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Yun. Para lang inyong makita, kailangan ituloy mo yung basa. Nung binasa mo yung verse 15, basahin mo ang 16. So, maliwanag. Hindi si Jesus ay nilalang. Kanya lang, wala tayong magagawa. Kasi po, yung mga ministro, pinagbabawalan magbasa ng Biblia itong mga na-recruit nila. Ang katwiran, kami lang ang may karapatan magbasa ng Biblia. Naalala ko po yung member ng isang simbahan. Hindi ko na rin sasabihin yung simbahan. Pangalan niya John.
Nakikita ko, may dalang Biblia, nagsishare ng Word of God. Bandang huli, hindi ko na siya nakikita. Sabi ko, nung nagkita kami, nagulat ako, may papel dito sa bulsa. Dito po, yung kanyang polo. Kinuha ko yung papel dito. Ano ito? Kobrador ka ng wedding ngayon? Kako. Hindi po ba ganun ang mga magwi-wedding? Nakasaksok ang papel dito. Hindi, sabi niya. Ba't hindi na kita nakikita? Dati nagkikita tayo, kako. Ano na ako ngayon? Sabi niya. Lumipat ako sa Iglesia ni Cristo. Oh, bakit naman, kako? Alam niyo po ba ano sagot niya? Bawal pala akong magbasa ng Biblia. Nagulat ako sa kanya. Talagang totoo po pala na talagang ayaw silang pagbasahin ng Biblia. Yung diakono, narinig ko rin yun eh. Bawal, sabi niya. May waga yan. Diakono na yun. May tungkulin na yun. Matanda na. Pambira ka, kako. Alam mo, John, kako, nasa kama ka na. Lumipat ka sa banig. Kumbaga sa nakabanig, lumipat ka, nakasaig ka na lang. Wala na sapin. Samantalang nandun po sa simbahan niya kinabibilangan, si Kristo ay Diyos. Kayo, na pinili niya, si Kristo ay tao. Ngayon, hindi ko na po nakikita yun. Baka natunaw na. O user nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sino yung niya? O, basahin natin yung 13:14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. 14. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. O sino po yan? Di si Jesus. Maliwanag si Jesus po, yung kanya. Yung siya. Basahin nga natin. Doon sa huling portion ng 16. Ito. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Basahin pa natin yung kagaya ng talatang yan. Ano po? O ito, paborito nila. Ako naman patas ako. Tuloy ko sa 18. Ay, paborito ni user yan. Na siya ang ulo ng katawan. Kumbaga, pag may katawan, mayroong ulo. Siya ang ulo ng kanyang katawan. Ayan. O user, babasa ako. Na siya ang ulo ng kanyang katawan. Sa makatwid bagay ng iglesia. Ng iglesia lang ha. Walang nakasunod na iglesia ng Diyos o iglesia ni Cristo rito ha. Bagay ng iglesia na siyang pasimula ang panganay sa mga patay. Yun totoo yun, panganay sa mga patay. Sabi mo, ano sabi mo? Sinabi sa banal na kasulatan ng Panginoong Yesus ay panganay sa lahat ng mga nilikha. Di panganay sa si Jesus. Ang sabi dito, panganay sa mga patay. Upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilahan. 19. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Ayun. Yung buong kapuspusan ng Ama ay ano? Ano sabi? Manahan sa Kanya. Sino yung Kanya? Jesus. Sa ibang salin ng Biblia,
ang buhong pagka-Diyos ng Diyos ay na kay Jesus. Kaya po si Jesus, hindi po siya nilikha o nilalang. Sa lahat ng nilalang, siya yung panganay, pero hindi siya nilalang. Kaya nagkakamali ng unawa si Yumaong Felix Manalo sa talata. Sa bagay, di na tayo magtaka. Antikristo yun eh. Halagad ni Satanas. Co-creator po. Isang talata pa. Sa 1:1. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. 2. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. 3. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Maliwanag. Sino po yung tinutukoy na niya at siya? Sa 14, nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng sabugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Sino yung tinutukoy nagkatawan tao? Si Jesus, ang berbo, nakasama ng Diyos. In the beginning, sa pasimula ay siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Yun. Mahirap po bang unawahin yan, kaibigan? O sadyang nagmamangmangan lang kayo? Co-creator po si Jesus ng Diyos Ama. Hindi po siya nilalang o nilikha ng Diyos. Magbasa kayo, kaibigan. Huwag lang kayong magpahuto sa mga ministrong nagmamarunong. Tingnan nga natin ang sabi ni Pablo, Roma 1:22. Anong kanya sinabi? Meron siya sinabi. Sana naman ikaw na user na nag-comment sa aking video December 30, 2023, sana makahunawa ka. Huwag kang magpauto. Binigyan ka ng isip ng Diyos pagkatapos ayaw mong gamitin. Ayaw niyong buksan. Buksan nyo. 1:22 ng Roma. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Nagmamarunong ay mangmang. Akala mo galing nilang magbasa nagbabasa sila ng Biblia. Kanya lang ang problema, wala silang unawa. Salamat sa Diyos. Binigyan ako ng unawa ng Panginoong Yesus. Tingnan natin. Panguli. Ayan. Panguli na. Kasi sa kanila, si Kristo ay tao, hindi Diyos. Hindi naman po ako tutol na si Jesus ay tao. No, sabihin niyang ako'y tao. Naniniwala ako doon kasi si Jesus po nagsabi nun. Pero bago siya magkatawan tao, ano siya? Ano siya? Bago magkatawan tao. Ano sabi sa 2:14 ng Hebreo? Nakibahagi, kaya nila.
Ano na talata? Napaubo tuloy ako. Ano na? Unang 1 pala. Panghuli. Ang ginagamit ko pong Bible, King James Version. Unang 1, 5, 20. At nalalaman natin na naparito na ang anak ng Diyos. O sino yung naparito ng anak ng Diyos? Si Jesus. Naparito pala sa mundo. Nang sinugo ng Diyos yan. At tayo binigyan niya ng pagkaunawa. Yeah, salamat, Panginoong Yesus. Binigyan mo ko ng pagkaunawa. Yeah. Mr. User, poser, sa aking video sa YouTube, wala kang unawa. Ako meron. Kasi naniniwala ako kay Kristo, siya ay Diyos, hindi tao, hindi nilalang, hindi nilikha. Tayo binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Maliwanag. Anong si Jesus? Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Wala po kong dinagdag dyan. Wala akong binawas. Hindi ako gumawa ng Biblia na yan, King James Version yan. Kayo, ginagamit nyo rin yung King James Version. Maliwanag. Tunay na Diyos si Jesus. Letra for letra. Word for word. Kung ang Diyos ay tunay na Diyos, naturalmente, ang kanyang anak ay tunay na Diyos. Nasa Biblia pareho yan kayong mga na-recruit ni Yumaong Felix Manalo, Antikristo, isang kulto. Hindi ba naniniwala kayo na ang Diyos ay tunay na Diyos? Isa sa inyong mga pinangangaral niya. Ayan, nakangiti ako. Kaibigan! Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa akin sa pagkakataong ito. Nawa magliwanag po ang mga isip ng mga nanonood ng aking video. Wala po akong dinadagdag o binabawas sa nakasulat sa kasulatan. Salamat po, Panginoon Diyos. Buksan mo po ang puso ng bawat isa. Kung sila man po may nagdadalang bigat ng kabuhayan, iyong paghahanin. Kung sila man po ay may mga iba't ibang sakit o suliranin, iyong pagalingin. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Kaibigan. Like and share. Share nyo na pong i-share sa marami. Ano po? Bakit ko sinabing i-share nyo sa marami? Makakatiyak kayo, hindi po ako nanloloko. Binabasa ko po, letra por letra. Isang Biblia lang ginamit natin ngayon, King James Version. Diglot Bible. Ngayon, yung user, ito sinulat ko, kaya ko binabasa. Sana makinabang ka. Matuto ka sa nakasulat. Huwag kang maniwala sa akin. Yung talata sa Bibliang binabasa ko. Ngayon, ang tanong mo ay ito. Saan nyo naman mabasa na si Jesus ay hindi nilikha
ng Diyos. Ang daming talata kong binuklat. Wala kang nakitang talatang sinabi ng Diyos, ang aking anak na si Jesus ay nilalang ko o nilikha ko. Maging si Apostol Pablo, walang sinabi si Jesus ay nilalang o nilikha. Yung sa Colosas, sinasabi niya yung mga nilikha ng Diyos. Hindi si Jesus. Kung itutuloy mo lang yung basa, ang mahirap kasi, umiinto ka. Magbasa ka. Magbasa ka. Ano? Sige, hanggang dito na lamang. Ano po, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Amen. In Christ alone. Amen? Amen. Nandito na lamang po ang aking munting video. God bless us all.